our beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mantakaw ng mundo naroon kayo. Siyempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Kita nyo naman yung lolo nyo, ha? Ayaw talaga tumigil. Ay nako, eto na, nagbabanta na yung lolo nyo. Natatakbong muli. Ay! Oo, nagbabanta. Parang bata no? Parang pag hindi mo ako binili yan, ha? Oo, magmamaktol ako, magkukuyad-yad ako. Ako, sa mga binibitawang salita ng lolo nyo, medyo naiirita ako eh. Diba? Eto na! Pasok! Daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa eleksyon. Yan ay kung ma-impeach ang anak niyang si Vice President Sara Duterte. Sa panayam, SMNI, sinabi ng dating Pangulo na kakandidato siya bilang senador o vice-presidente kung ma-impeach si VP Sara. Kasunod ito ng mga usap-usapan ng mga umano'y impeachment laban sa vice-presidente sa Kamara. Alam mo pag ginawa? Ay! Huwag nyo kasing i-impeach si Inday. Kagalit yung tatay eh. Babalik ako sa politika. Pilitan ako. Either I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda. Si Inday ang... Ayan, pumalakpak naman yung isa pang makukulong. Ba't ba nagsasama-sama yung mga, yung parang mga nabibingit na makukulong? Di ba, no? O, palakpak. Ganon, di ba? Parang, siyempre, alam niyo naman di ba? Si Pastor, ha? Siyempre, wala namang ibang didepensa dyan. Siyempre, kailangan niya ng sumuporta para hindi yan makulong din. Kung si Inday ang mga presidente, okay lang. When I begin to talk, election na pa, just around the corner. Talagang magkababuyan tayo. Diba? Tingnan nyo. Talagang magkababuyan daw. O magkababuyan. So, hindi na nila iniisip yung yung kapakanan ng mga kababayan natin, ng mga tao. Ang iniisip niya lang, yung nararamdaman niya, yung emosyon niya, at saka yung ego nila. Kailangan ganito dapat mangyari. Kung hindi, ganito mangyayari. Magkakababuyan tayo. Ganon eh. Di ba? Ay, nako. Ang lolo niya talaga, oo. Kasi alam niyo, dapat isipin nila eh. Tingnan niyo si Pangulong Bongbong Marcos. Lagi iniisip niya, huwag na maggulo. Ayusin na lang natin yan. Ano bang problema? Di ayusin. Ewan ko ba itong mga ito, ginagawa pa nilang issue. Sinabi na nga ng Pangulo. Dahil pag hindi naman inaproba ng Pangulo, hindi naman may impeach siya. Pero ngal-ngal pa rin sila ng ngal-ngal. Ngal-ngal pa rin sila ng ngal-ngal. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi deserve ni VP Sara na ma-impeach. Ayaw daw ni PBBM na ma-impeach ang vice. Maliwanag. Ayaw nga di ba? Ayaw nga ng uncle nyo. Ayaw nga ni Uncle Bongbong na ma-impeach yung si Inday. Para saan? Para sa kaguluhan? Alam niyo itong mga politiko kasi natin, itong mga ito, may kanya-kanyang pansariling interest eh. Si Speaker Martin Romualdez sinabing wala siyang nalalamang paggalaw sa Kamara kung sa umano'y planong pagpapatalsik sa vice-presidente. Sinabi lang... Ayan naman pala eh. Wala naman pala eh. Kaya tigilan nyo na yan, kakaano ninyo. Tigilan nyo na yan. Di ba? Wala naman palang alam yung speaker. Itong nangyayari na to, nag-aaksaya lang sila ng oras, ng panahon, sa hindi papakinabangan ng maraming nating kababayan. Sayang ang oras. Oo, patay oras sa inyo. Magtrabaho na lang kayo. Napakahirap humanap ng matino eh. Pagka may matino, sisirain. I will kill you. Ay, nako. Tuloy. Sinabi naman ni VP Sara na suportado niya ang anumang magiging hakbang ng kanyang ama. Ayan, siyempre, suportado niya. Tatay di ba? Pero nung eleksyon mukhang hindi sinuportahan Yun naman ang gusto ko dito kay Inday nung panahon ng eleksyon. Sinunod niya kung ano yung nasa konsensya niya. Sinunod niya kung ano yung nasa puso niya. Imbis na sumama at sumunod sa tatay na tumakbo na lang siya na Pangulo,
na may laban-laban naman. Di ba? Nung panahon ng eleksyon, may laban-laban talaga yan. Oh, hindi pa alam na ganyan pala yan eh. Pero etong susunod na halalan sa pagka-pangulo, pagka-pangalawang pangulo at iba pa, sa tingin ko mahihirapan. Syempre yung mga ganyang mga maglalabasan, yung mga dapat na ilabas, batuhan ng yan eh. Batuhan ng putik, batuhan ng mga baho, lalabas lahat yan. Marami na namang gagawa ng mga fake news dyan. Di ba? Syempre, ganun talaga pag eleksyon. Marami na namang magkakagalit dyan. Marami na namang makikita sa social media na yung mga magjowa, mag-asawa, ay magkaiba ang sinusuportahan. Diba? Marami na naman mga memes ang lalabas na yung mga sinusuportahan nila kung hindi iboboto ng kanyang jowa, asawa, maghiwalay na lang. Eto na nga. Sige tuloy, susuportahan daw, ha? Man yung mga desisyon namin ng mga anak regarding sa politika, buo din yung suporta ng pamilya sa amin. Ganun din ang suporta namin sa desisyon ni Pangulo. Ayan Daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa eleksyon. Comment nyo naman, ano ba opinion nyo? Okay lang ba tumakbo yung lolo nyo? Ha? Kaya lang yung mga tirada namin, alanganin kasi tulad na sasabihin niya na magkakababuyan na lang. Ano ba, ginawa nyo ng arena, ng kababuyan nyo yung ating gobyerno? Yan ba gusto nyong mangyari? Gawin nyo na lang na ring ng babuyan. Magbabuyan kayo ng magbabuyan dyan. Walang ya. Ang benepisyo ng mamayan sa mga gusto nyong mangyari kung babuyan ang gusto nyo? Kung magbababuyan lang kayo, siguro umuwi na lang kayo sa inyo. Hindi naman po pwede na gawin ng magiging leader, isubo na lang sa atin lahat yung pangangailangan natin. Tama naman si Reaction TV na magtrabaho din tayo at hanapin natin yung ikabubuhay natin para sa atin at para sa pamilya natin. Huwag natin masyadong iasa sa kanila. Alam nyo na. Diba? Sabi ko nga nung isang araw kasalanan din ng marami nating kababayan yun eh. Walang ibang mga iniisip kundi kung sino pinakamas magaling, sino pinakamas magaling magbigay. Diba? Sino mas magaling magbigay ng kanilang bayad sa mga boto nila, doon yun yung binoboto nila. Diba? Sana wala nang ganun eh. Kahit anong gawin na pagbabawal, kahit sinasabing bilin na huwag kayong tumanggap, hindi nyo naman may iiwasan. Yung iba nating mga kababayan, malaking bagay na yung 1,000, 2,000, 3,000 na pinamimigay ng mga politikong tumatakbo. Diba? Sayang. Sayang talaga ang ating bayang sinilangan. Diba? Muli, magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.